Hi guys, this is JC Hassel here and welcome back sa ating new episode ng Beyond the Hassel Podcast. So, ngayon guys, season 2 na tayo and sa last season, pinag-usapan na natin yung mindsets. So, sigurado ako may generalized mindset na kayo about bagay and sigurado ako marami na kayo natutunan. Now, for this season, which is season 2, ang pag-uusapan naman natin dito is more of application na. So, tong mindset natin na natutunan na generalize, gagawin na natin siyang mas focus sa making money online. And ang first episode natin, which is episode 17 ng season 2, is yung harsh truth sa making money online. Maniwala kayo sa hindi guys, nung ginagawa ko tong season 2, talagang inisip ko maigi kung ano ba yung mga kailangan kong i-discuss na topic. And para sa akin ito yung set ng topics na kailangan nyo muna matutunan kasi magbibuild to ng foundation nyo on making money online. And the reason kung bakit ko ginawa tong season 2 is gusto ko basagin yung mga paniniwala nyo on making money. So dito sa episode 17, babasagin ko yung paniniwala nyo sa making money online. So, kung meron kayong mga belief ngayon na talagang sobrang strong kayo doon, mababasag dito yan. So, maging open-minded kayo and buksan nyo lang, makinig lang kayo maigi kasi you will see yung world ng making money online kapag pinakinggan nyo maigi to. So, ang gagawin ko dito is, again, myth-busting the modern society illusion. Alam nyo guys, as someone na observer, sobrang daming illusion na sa modern world ngayon. Yung modern society natin sobrang fucked up. Sobrang daming nangyayari, sobrang daming information, maraming nalulungkot, maraming nababaliw. Alam nyo yun? Kumbaga, kung iisipin nyo yung rate ng taong nagfa-fuck up yung utak nila, sobrang taas ngayon compare sa panahon ng mga mama at lola natin. And there's a reason bakit yun yung nangyayari. Now, ayoko na mag-deep dive doon, pero halata naman kasi isang malaking factor dito is social media. Kasi social media nagbigay yan ng parang access sa atin na kung saan makikita natin yung mundo na mabilis. Now, may pros and cons yung social media and mas maglilin towards ako doon sa mga cons niya. Now, going back sa topic natin, ano ba yung mga illusions sa making money online na kailangan kong i-explain sa inyo at basagin natin? So, kung papasimplihin lang naman natin, guys, 3 lang naman yung mga illusion on making money online na nag-i-exist ngayon sa mundo. Yung una is yung get rich quick scheme. Okay? Pangalawa naman yung overnight success. Pangatlo is yung passive income illusion. Mag-start tayo dito guys sa get rich quick scheme. Kapag sinabing get rich quick scheme, ito yung mga strategies or mga opportunities na sinasabi nila na madali lang tas yayaman ka agad. So, sigurado ako pag nasa TikTok kayo or nasa ibang social media platform kayo, marami na kayong mga taong nakikita nagpo-promote ng ganito. Yung tipong sasabihin niya kapag ginawa mo to ng 2 days or 3 days or 1 week, kikita ka na malaki. So, very evident yan. And sigurado ako baka isa na sa inyo yung napangakuan nito. Okay? So, yun yung get rich quick scheme. Okay? Now, yung isa naman guys is yung overnight success. Okay. Itong overnight success guys, ito yung mga opportunities or strategies na minamarket ng mga tao na ayun nga, parang ang bilis nila maging successful, yung parang nanggaling sila sa wala. Tapos magugulat na lang kayo, nagda-drive na sila sports car, nakasakay sila sa Ferrari, nagta-travel sila sa ibang bansa. Parang kumbaga pinapakita nila sa inyo yung tinatawag na lifestyle. Alam niyo yan. And
The funny thing about it is maraming taong nahuhook dito sa overnight success na to. And explain ko sa inyo kung bakit. Bakit ba maraming taong naloloko at nahuhook sa mga ganitong bagay-bagay. Now, the third thing naman guys is yung passive income illusion. Okay? Passive income illusions. Sobrang overrated na word, passive income. Kapag pag-uusapan kasi natin ng technical yung business guys, meron naman talagang tinatawag na passive income sa technical terms. Pero the way kasi fina-front or fina-frame ng mga tao na nagsasabi ng passive income sa social media, nami-misunderstood ng tao yung term na passive income. Na ano nangyari kapag may bagay na nami-misunderstood, nagkakaroon ng illusion. So, kaya maraming tao ang nahuhook sa salitang passive income. Kasi, yung social construct ngayon, nanganak siya na kapag sinabi mong passive income, literal na wala kang gagawin. Literal na wala kang gagawin. Papasok mo lang yung pera mo, tapos bahala na yung strategy na yun. So, sobrang promising niya, kaya maraming taong nahuhook dito. Now, i-explain ko din sa inyo kung bakit yung mga hype boys, nagbebenta sila ng shortcuts, pero later on, nagfe-fail sila. Okay. Hype boys, yan yung mga tawag ko sa mga tao na na parang nag-hype sila ng isang bagay. Tapos, isa-sell nila yun sa mga tao, tapos yung tao maniniwala. Tapos, pag nabili na yung tao doon sa, na-solve na sila sa doon sa hype na yun na product or promise, pag nakuha na ng tao na yun, ng hype boys yung pera nila, wala na. Wala naman talaga nag-i-exist na ganun. So, parang hina-hype lang sila. And later on, tong mga tao na to, sila lang din yung nagfe-fail eventually. And grabe yung effect sa buhay nila. And grabe yung mga naging casualty nila. So, pag-usapan natin mamaya yan. Now, bakit? Natry nyo na ba tanongin sarili nyo guys? Natry nyo tanongin na bakit ang daming tao pa rin yung nadadali sa mga ganitong ideas at saka konsepto? Diba? Why do a lot of people still fail with this idea? Na get rich quick, yaman ka mabilis, overnight success, passive income, and so on. Alam nyo guys, maniwala ka sa hindi. Ito yung funny thing about sa mundo ngayon. Today, yung common sense kasi hindi na siya common. And it's actually one of the things that will separate you from the masses in our modern world. Try nyong isipin yun guys. Yung common sense ngayon, hindi na siya common. Seryoso. Halos wala nang time mag-isip yung tao to reflect. Ang bilis. Walang thinking time yung tao. Back in the days, kapag nagbabasa kayo ng mga ancient books, may mga thinking time yung tao. And maniwala ka sa hindi, ito guys, fun fact. Alam nyo ba, yung pagpunta sa CR, yung pagtae, excuse me sa mga kumakain dyan, pag tumatae yung tao, sa sa ancient times, ang tawag nila sa pagtae is thinking time. So, nag-iisip sila doon. Doon sila nag-reflect or nag-iisip, thinking time. Pero dahil may social media na yung technology nag-e-evolve, yung machine nag-e-evolve, kinakain na ng machine yung time para mag-isip tayo. So, anong nangyayari? Nagiging tayo? Na-occupy yung utak natin. And it's crazy. Now, to give you an example or simple na example kung bakit hindi na common ang common sense ngayon is last time may kaklase ako, nakita ko yung 1 plus 1, kinalculator niya pa sa cellphone niya, sa iPhone niya. Natawa ako nun.
Grabe kinalculate niya yung 1 plus 1 sa calculator niya. Yung 1 plus 1. Sabi ko, ganito na baka ano yung mga tao ngayon? And eto pa guys, may na-meet akong nakasakay ako sa escalator sa mall. Very basic na tanong. Basic question. Tinatanong niya si ChatGPT. Imagine niyo yun, sobrang basic. Okay. And sigurado ako kayo din, 'di ba? 1 plus 1 baka kinakalculate niyo. 5 plus 18 baka kinakalculate niyo pa yan. Basic computing lang yun eh. Even basic question kasi tinatanong si ChatGPT, sigurado ako. And isa pa guys, ito. Madali kayong nagfo-fall sa rage bait videos. Ang daming ganyan yung rage bait, gagalitin kayo kunwari sa first 10 seconds. Tapos kayo madadala emosyon nyo. Isipin nyo kasi maigi. Ito na yung pinaka set up na mundo natin ngayon. Ganito naka-fucked up. Common sense is not common. Now, this is the irony of life in today's world. As the machine gets intelligent, the humans are getting dumb. Natry nyo bang isipin yun? Habang tumatalino yung makina, AI, patalino ng patalino, yung mga tao nagiging dumb. Nagiging bobo, dahan-dahan. Nagiging tanga. And I mean it. Okay? Nung wala pang AI nun, guys, di ko i-share ko lang. Grabe yung yung competitiveness, if may ganong term, yung pagiging competitive ng mga estudyante nun sa school. I remember lagi akong kino-compete sa mga math competition. Talagang nag-M-top kami, master your skill every day. Nagko-compute kami. Tapos talagang kumakain kami ng numbers. Naalala ko nun, parang yung 3 digits, minumultiply namin, 383 times 457, imamano-mano namin yun. Ganon kagamit yung utak ng tao nung araw namin. Pero since ngayon, nagbabago na yung mundo, may ChatGPT na, sobrang iba na yung landscape ng paano nagfa-function yung utak ng tao ngayon. Kasi meron ng bagay na may intelligence na available sa internet eh. So, isipin nyo, kahit hindi kayo matalino, mayroon kayong extension ng talino na may AI. May pros and cons, pero para sa akin kasi, kapag hindi nyo alam i-maximize yun at hindi nyo nagagamit ng tama yun, yung ratio ng cons nun kakainin kayo. Kaya pansinin nyo, yung mga tao na, eto, bigyan ko example, yung best friend ko na engineer, na mas matalino sa akin, like yung IQ niya mas mataas sa akin, galit siya sa AI dati nun. As in, ayaw niya ng AI. Tapos nung pinakita ko sa kanya yung AI, talagang resistant siya, hindi siya naniniwala. Now, nung ginamit niya na yung AI, na-appreciate niya at na-gets niya na yung computing process niya mas mabilis, mas efficient. Na parang itatype mo lang, meron na agad information. Siya, mataas IQ niya, tapos na-explore niya yung AI, yung efficiency niya magmumultiply. Kasi at the first place matalino siya. Pero kung ikaw bobo ka or tatanga-tanga ka, tamad ka mag-consume na information or hindi ka talaga nag-iisip, pinasok mo yung utak mo sa isang tool na i-multiply yung output mo. Yung output mo magiging negative din. So, parang basic math lang siya, guys. Isipin nyo. Kung, kunyari, 100 ka, yung, kunyari, pag-iisip mo yung, kung may units man yan, 100 yung utak mo, diba? 100 units. Tapos, yung AI is 100 din. So, ibig sabihin, yung magiging output nyo dyan is 10,000. 10,000 units ng output. Pero kung ikaw, tatanga-tanga ka,
Kunyari, bobo ka. Kunyari, if that's the word. Kung negative 5, negative 50, kunyari yung ano mo, yung units ng pag-iisip mo. Pag minultiply mo sa standard, kunwari 100 yung mumultiply na output ng AI. So, ikaw, magne-negative 5,000 yung output mo. Kahit i-negative 1 mo yan, pag minultiply mo, magne-negative 100 ka pa rin. So, kung iisipin nyo tong pinapakita ko sa inyong math, guys, kailangan gumagana yung utak nyo bago muna kayo mag-AI. Kasi kung hindi nyo alam gamitin yung utak nyo, it doesn't make sense para i-multiply yun. So, binibigay ko lang sa inyo yung concept bakit may AI ngayon. And kapag nag-research kayo, yun lang din naman yung purpose ng mga developer para ma-multiply yung output nyo. So, kung yung tanga-tangang tao, pinagamit nyo ng AI, most likely, yung output ng tanga din. Pero kung yung matalinong tao, pinagamit nyo ng AI, yung output nun mas matalino pa, square. So, ganun ka-importante yan. Kailangan alam nyo yan. Now, kung babalik tayo sa example kanina, di ba? Sabi ko, as the machine gets intelligent, yung human are getting dumb. Now, what happens when a person is dumb? Isipin nyo, ano nangyayari kapag yung tao tatanga-tanga or ignorant or walang alam? Ano nangyayari? They lack knowledge. Okay? They lack knowledge. Wala silang alam. And ano nangyayari kapag may lack of knowledge? Nagiging kahinaan yun. Kasi guys, knowledge is basically power. Diba? Knowledge is power. The more na marami kang alam, the more na mas powerful ka. The more na wala kang alam, the more na mas mahina ka. Knowledge is power. Kaya nga kayo nakikinig sa akin ngayon. Kasi may knowledge ako. So, in a way, kung ito yung natin, setup, mas may power ako sa inyo ngayon. Kasi may alam ako eh. Kung ganun yung iisipin, guys, yung knowledge or yung pag-acquire ng information, isipin nyo maigi kung gaano ka-powerful yung mga taong maraming alam. Hindi lang basta maraming alam, pero yung alam nila malalim. Gaano ka-powerful yung tao na yun. Now, mag-pause ka saglit and tanongin mo sarili mo, gaano ka ka-powerful ngayon? With the current knowledge that you have. Gaano ka katalino? Gaano ka ka-powerful? Kasi kung wala ka pa talagang alam at ignorante ka mag-consume ng information, now, alam mo na kung bakit yan yung current situation mo ngayon. Bakit wala ka pang financial confidence? Bakit hindi ka pa confident? Bakit mahina ka pa sa ganitong aspect ng life mo? It's just basically, you have less knowledge lang sa bagay na yun. And the more you get knowledgeable sa isang bagay, the more you will become powerful. Diba? Kaya nga may mga expert, diba? Yung expert, mas powerful sila sa rookie. Bakit? Yung expert, marami silang alam versus sa rookie. So always remember guys, knowledge is power. Now, JC, bakit mo sinasabi sa amin yan? Why am I telling you this? Okay? Anong essence ng sinasabi mo, JC, sa amin na knowledge is power? Tapos get rich quick scheme, passive income illusion, overnight success. Anong relevance nun? Ito lang guys. Kasi yung mga tao na naglalak ng knowledge, sila yung nagiging target. Yung mga taong walang alam, kayo yung tina-target. Tina-target saan? Kayo yung tina-target na prey dito sa jungle. Kung yung buhay natin ngayon or yung mundo natin ngayon, jungle, kayo yung prey. Kayo yung tina-target. Kayo yung tina-target ng mga hype boys. Okay? Now, balikan natin yung yung main topic natin.
Okay? So, get rich quick scheme, overnight success, passive income illusions. Sa tingin nyo guys, ano yung pinaka-common dito sa tatlo na to? Tayo isipin. Merong common thing tong tatlo na to guys. As in, may isa. Okay? Gusto nyo malaman? Eto. False hope. False hope. Kasinungalingan. False hope. Kasi yung tao gusto nila mabilis. So, dahil mahirap buhay ngayon, so kapag nakita sila ng bagay na mabilis, na yaman ka agad, nagkakaroon sila ng hope. Pag-asa. Okay, may pag-asa, baka yumaman ako. So, alam niyo bakit? Yung mga tao kasi ngayon, yung mga said sa hirap, tinatanggap na nilang mahirap sila. Kaya maraming tao na na-addict sa loto. Bakit? Yung loto nagbebenta yan ng pag-asa eh. Okay? Kasi kapag tinanggap mo sa sarili mo na sige, mahirap na ako. Tanggap ko na mahirap kami. Okay? Tapos, merong loto na magtataya ka 20 pesos lang na possible i-360 yung buhay nyo. Mas magbe-bet ako dito kahit papaano willing ako mag-take ng risk kung 20 pesos baka baguhin buhay ko. Kaya maraming na a-addict sa loto. Bakit? Yung psychology niya kasi nagbebenta sila ng ng pag-asa. Oh. Okay. Imagine mo kasi may taong tanggap niya na mahirap siya forever. Tapos sasabihin mo na mananalo ka dito sa loto ng 200 million. Mas magte-take sila ng risk doon. Kasi may konting hope na baka yumaman sila. And it's the same principle na ginagamit nila dito. Okay? Kasi wala, mahirap ka. Diba? Ang gandang story. Gusto mo pag-retirein mama mo. Gusto mong makaalis sa Matrix. Diba? Gusto mong ganito ganyan. Gusto mong ganito ganyan. Gusto mong yumaman agad. Gusto mong patunayan na kaya mong kumita ng 6 digits in 21 years old. Gusto mong maging millionaire, multimillionaire ng 23. Nang 16 ka pa lang, nagsi 6 digits ka na. Okay. False hope. False hope. Diyan lahat mag-focus. Kasi yung reality guys, ito real talk to. Okay? Yung reality guys, wala namang shortcut eh. There is no shortcuts. There's no easy path. Walang ganun. Totoo lang. Mag-gym ka ngayon. Mataba ka, 100 kilogram ka. Tapos, goal mo mag 60 kilogram ka, one week. Try mong gawin yun. Possible? Siguro, sige, let's say possible siya. At what cost? Ano kapalit nun? Mamamatay ka. Wala ka nang Paano yan? Tignan mo. Kailangan mo makawala ng ilan ba yung 1 week? 7 days, no? 7 days. Tapos 40 kilo. Okay. Sabi mo na lang kailangan mo makaalis ng 5 kilogram. 5 to 6 kilogram per day. Paano mo mawawala yung 5 kilogram per day na taba? Napakahirap gawin nun. So, walang shortcut guys. It will take time. Pero dahil false hope, marami pa rin nadadali dito sa idea na yan. Hindi ko alam bakit. Siguro dahil sa culture natin, dahil siguro nire-romanticize natin yung kahirapan. I don't know. Maybe yung upbringing mo, maybe yung nature, nurture mo. I don't know. We don't know.
And babalik ko sa inyo to guys. Walang shortcuts. And it's the natural law. It's everywhere. Try nyo isipin. Wala namang shortcut eh. Punta natin sa nature to. Okay? Na yung salitang there is no shortcut. Pag nagtanim ka ng puno, kailangan mo ng time para tumubo na malakas yun. Para maging ano siya, maging puno. May ano ba? Meron bang aso na pag pinanganak, malaki agad? May pinanganak bang bata na 14 years old agad? Walang shortcut guys. Even yung instant noodles nga, kailangan mo pa rin mag-put ng action doon. Instant na yun ha. Kailangan mo pa rin magpakulo ng tubig or magtabon ng tubig doon sa instant noodles. There is no shortcut. It's natural law. Lahat ng bagay may process. Di ba nga? Input, process, output. Lahat ng bagay may process. Okay? Pag tinanggal nyo yan, input, output, kalokohan na yan. Lahat ng bagay kailangan may process. And kapag sobrang bilis ng process ng isang bagay, lagi nyo tatandaan guys, malaki yung cost niyan. Okay? Whether if it's energy, whether if it's resource, finance, or whatsoever, basta kapag may proseso na mabilis, na sobrang bilis, may malaking cost yan. Balik tayo sa example kanina. Diba? 100 kilogram ka ngayon. Nas gusto mo nang maging 60 kilogram yung bigat mo in 1 week. Okay? Sige, mabilis yan. Okay, yung input mo, ayan o, 100 kilogram, yung output mo, 60 kilogram. Now, tatanungin ko kayo, ano yung gagawin mo para makaburn ka ng 6 kilogram ng fat per day? Anong klaseng training yan? Tatakboy mo ba yung buong Manila paikot nang walang kain? Eh kapag di ka kumain, madadali ka dun. Nagigets yung point ko guys. Pag mabilis yung process, natural lo yan, mataas yung cost. May malaki kayong isa-sacrifice dyan. And minsan near impossible yung cost. It's natural lo, it's everywhere. Okay? It's literally everywhere guys. Buksan yung mata nyo ngayon. Buksan nyo yung mata nyo. It's everywhere. Now, ano nangyayari kapag nakikompete kayo sa nature? Yung nature, i-hunt kayo. Kapag kinalaban nyo yung nature, kawawa kayo. Ilang beses na nangyayari yan, guys? Okay. And kung gusto yung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, explain ko ulit sa inyo to. Okay. Naalala nyo yung last lesson natin. Yung effort, effect, tsaka yung time na graph. Okay. Kung hindi nyo pa napapanood yung panoorin yung recent episode natin para mag-gets nyo. Now, babalikan ko yun. Okay. Naalala nyo to na yung memory, yung effect, or effort na yan, tsaka time. Yan yung graph na yun, di ba? Okay. Kung action to na variable, tignan yung input ng action, guys. Tapos tignan yung output ng effect. Wala o halos tuldo. Ito yung natural na guys. Natural na, ito yung nature, ito yung law na pinapakita ko sa inyo kanina dito. Ito yun. Kailangan nyo mag-exert ng maraming action sa umpisa, pero wala pang result yan. Wala pang effect yan. As in. And kung ititignan nyo guys, kailangan ng oras para magkaroon ng konting resulta. Okay, hindi natin alam kung ilang taon yan.
ilang buwan, ilang weeks, ilang days, I don't know. Yan o. Now, bakit ko sinasabi yung mga tao na nag-aano ng get rich quick scheme, passive income, illusions, at saka yung mga overnight success, bakit ko sinasabi na kinakalaban nila yung natural law? Kasi guys, sila, pinipresent nila agad na kapag nandito ka, eto sa gitna ka agad kunwari, ito yung gusto nila nasa gitna ka, bakit? Konti lang yung effort mo, pero ganito nakalaki agad yung effect, yung result. Yan o. Kung ito yung katotohanan guys, ito yung graph, ito pinipresent nila ngayon o. Nandito ka ngayon, okay, konting galaw mo lang ganito agad yung effort mo. Meron silang isang bagay na yun guys, time. Okay? And yung time part yan ng process, di ba? Input, process, output. Okay? Yung time ang isa sa pinaka-importante na part dyan ng process. So, dito pa lang guys, common sense. So, hindi nagme-make sense yun. And, hindi siya nag-aano. Now, ang nakakatawa, tong mga hype boys na to, or yung mga tao na nagbebenta ng false hope sa mga tao, is, alam na nga natin kalokohan yung inaano nila at kasinungalingan at hindi katotohanan. Ang nangyayari, naniniwala ka naman, and kapag hindi nila ma-deliver or parang para magmukhang totoo yung ginagawa nila, is pinipilit nila magmukhang totoo yun. So let's say for example, ako magpapanggap ako sa inyo, sabihin ko sa inyo na multimillionaire ako. So, wala naman talaga akong budget para bumili ng pang multimillionaire na lifestyle, pero gagawa ako ng way. So pwedeng ang gawin ko, manloko ako ng tao, tapos kukunin ko pera niya para mag-travel ako sa ibang bansa. Since di ko pa afford yung sports car or Ferrari, magre-rent muna ako, tapos magbibideo ako. So gagawa ako ng way para magmukha akong yun, para mapakita ko sa inyo na totoo yung sinasabi ko. And nakakatawa kasi people are literally fighting nature to the point na pinipeke na nila. Diba? Ang daming mga taong yan, nababasted na sila. Na-expose sila na di naman pala totoo yung mga pinagsasasabi nila. Kasi kapag ginawa mo yun, fina-fight mo yung nature eh. And kapag pineke mo yun, dun palang dali ka na. Now, tanungin ko kayo, ano nangyayari kapag yung isang bagay hindi totoo? Tapos tinutulak mo siya paulit-ulit over time. Okay, ano nangyayari kapag ganun? Kunyari, fake guru ako ngayon. Tapos pinupush ko sa inyo yun everyday na mayaman ako, ganito, ganyan. Ano nangyayari kapag ganun? Isa lang guys. Yung truth, naturally nagre-reveal na yan. Yung katotohanan na bahala sa'yo. Try nyong isipin guys. Diba nga sabi nila walang sikretong di nabubunyag? Iyon na yun eh. Kahit anong gawin mo, kahit itago mo yan na yung kasinungalingan mo, yung truth na bahala, kusa lalabas yan. It's the law of nature. And maniwala kayo guys, yung time, yan yung Grim Reaper. Lagi ko sinasabi to sa contents ko sa TikTok. Yung time literal yung element na magsasabi sa inyo ng katotohanan. The more time na iaalat mo sa isang bagay, the more mo malalaman kung nagme-make sense ba isang bagay. Yan yung Grim Reaper. Bigyan ko kayo isang example guys. Isipin nyo maigi. Yung mga hype boys or nagbebenta ng mga kung ano-anong get rich quick scheme sa internet at kung ano-ano pa, passive income kung ano-ano. Nasaan na sila ngayon? Ang dami niyan, di ba, ng pandemic? Nasaan na sila ngayon? At yung mga bumili ng mga yun, ng product na mga yun, nasaan na sila ngayon? Di ba? Wala pang isang taon na wala na lahat sila. Wala pang isang taon na bura na agad sila. Tandaan nyo to guys, time. Yan yung Grim Reaper. Kaya ako sinasabi sa inyo lagi na be patient. Okay? Be patient.
Pinakita ko na sa inyo yung graph, guys. Yun lang yung kailangan nyo sundan. Promise. Yun lang. There's no shortcuts. And always remember, guys, the only element na nag-i-exist sa success journey mo, tatlo lang. Okay? Effort or action, time, at saka effect. Exert ka lang ng exert ng effort, feedback, optimize. Exert ka lang ng exert ng effort. Okay? Pag nagkamali ka, mag-take action ka para ayusin pagkakamali mo. Ibigay mo yung best mo. And hayaan mo na yung time na dahan-dahan ka niya itulak sa katotohanan, which is yung resulta mo. Yung effect na yung kusa na lalabas yan, guys. Trust me, kaibiganin niyo yung oras. Okay? Magugulat kayo after 5 to 10 years, nandun na kayo sa gusto niyong path. Okay? Ulitin ko, guys. Walang shortcuts. It's just yung effort mo, yung oras, tapos wait nyo yung magiging effect. Kapag hindi pa lumalabas yung resulta na gusto mo sa buhay, ibig sabihin, kailangan mo pa maghintay. So, mag-wait ka pa ng konting oras. Pero yung effort mo tuloy-tuloy lang. Yan lang yun, guys. Okay? No more, no less. It's just you, yung goal mo, time, effort, and effect. Ganun siya simple, guys. No more, no less. And always remember, guys, time will tell. Okay? Time will tell. Okay? Gusto ko i-emphasize yan. Time will tell. Kapag may maliliit kang actions na ginagawa ngayon, yung oras na bahala dyan, magko-compound yan through time, and magugulat ka may effect yan sa buhay mo. Okay? Now, may positive at negative compound. Okay? So, kung babalikan natin to, guys, yung get rich quick scheme na sinasabi ko. Okay? Ito, guys, negative compound mangyayari sa mga tao na yan. Sige, mag-promise ka ng kalokohan. Mag-promise ka ng kalokohan. Yung oras na magsasabing kalokohan yan, isasampal sa'yo ng ng oras. Tapos, ikaw lang din aani ng tinanim mo na yan. Kung ikaw naman yung tao na gusto mo na mabilis, na ganito ganyan at nagpapaloko ka pa rin sa mga ganitong bagay, kahit 10 years from now, wala ka pa rin mararating at wala kang magbabago sa buhay mo. Bakit? Naghahanap ka ng shortcut eh. Wala namang shortcut. Kung ang goal mo yumaman, dapat ang tinatanong mo hindi gaano kabilis. Okay? Dapat ang tanong mo, ano yung kailangan mo munang mindset or ano yung kailangan mong bagay para maging ikaw yung tao na yun. Hindi mo muna isipin gaano kabilis. Okay? Ano ba yung kailangan kong matutunan para yumaman ako? Ano yung kailangan kong iniisip? Nasaang lugar ako? Ano yung paano ako mag-function? Dapat yun yung tinatanong nyo, guys. Hindi yung yayaman ako next year, gusto ko yumaman next year. Hindi eh. Hindi siya ganun eh. Okay? Input, process, output. Okay? Yung mga tao, nagfo-focus masyado sa output. Okay? Dapat kayo, ang fino-focus nyo yung process. Okay? Marami, puro output. Okay? Gusto mo agad 16 ka ngayon, gusto mo kumita ng 1 million ng 18. Masyado kang output driven. Try mong tanongin sarili mo, ano ba muna yung mga process na kailangan ko i-plug doon para manganak ng ganong input yun. Okay? Intindihin mo maigi. Ano ba yung current strategy mo ngayon? Okay? Kung realistically, kumikita ka ng 10k per month. So, kung ginawa mo yung math, 10k times 24 months, 240k kikitain mo. Okay. Ibig sabihin, mahina yung process mo. So, ayusin mo. Ano may kailangan? Anong variables meron dyan para mas mag-improve. Okay. And, pro tip, guys. Okay. Huwag nyo kinakalaban yung oras. Hayaan nyo yung oras maging kakampi nyo. Kung may 5-year goal kayo ngayon, ay kung may 2 years goal kayo na gusto nyo maging milyonaryo, try nyo stretch 5 years. Okay. Yung magiging effort nyo doon, hindi masyadong intense. Hindi nyo kailangan mag-super lock in na yan.
Hindi man ako against sa paglalaki. Pero again, be realistic din. Kung bata ka, marami ka pang oras. Okay? Huwag kayong ma-fool sa social media na kapag 30 or 27 kayo, late na kayo sa buhay. Hindi ka, walang katotohanan yun. May sarili-sarili tayong oras. Kaya lang kayo na-fall sa mga get rich quick scheme na yan kasi pinapa-feel nila sa inyo na late ka na, pinapa-feel nila sa inyo na napag-iiwanan ka na. So, ano yung emotion nyo? So, ano nangyayari? Naghahanap ka ng pag-asa. Babalik tayo. False hope. Na anong pantapat dyan? Common sense, guys. Wala namang shortcut eh. Kung nasaan ka ngayon, nasa perfect time ka ngayon, huwag mong madaliin. Okay? May reason ba't nakikinig ka muna sa akin ngayon. Take time lang. Diba? One step at a time. Kanta pa yun. Diba? So, yun lang naman na reason, guys. And maniwala ka sa hindi. Common sense lang naman yung in-explain ko sa inyo eh. Ni-remind ko nga lang kayo. Ni-remind ko lang kayo, guys. May natutunan ba scientific ngayon dito? Wala. Okay? So, yun yung harsh truth, guys, sa making money online. Okay? Kung yung utak mo ay naghahanap ka ng mabilis kumita, then, good luck. Okay? By all means, good luck sa journey mo. Good luck. Ang masasabi ko lang, mahirap magiging journey mo. Pero kung ikaw yung tao na willing ka magbigay ng oras dito at mag-exert ng effort, yung resulta mo lalabas. Sooner or later. Time will tell. Again, guys, there is no shortcut. Yung freelancing career ko, binild ko to. Okay? Binild ko tong freelancing. Halos mag-ano na ako sa sales, mag-iisang dekada na ako nasa sales. Binild ko to. Pinagdaan ako yung proseso. Tignan nyo, guys. Gamitin kong example yung sa akin, di ba? Kunyari, ito yung ano ko. Dito na lang. Ito, kunyari, ito yung yung akin. 10 years ako nasa sales. Okay, effort ako nun. Bam. Ngayon, konting move ko na lang, oh. Bam, ang dami ko naging client. Ang daming nagpapatulong sa akin, ang nagkaka-consulting client ako. Bakit? Binild ko siya, guys, 10 years. Tatanungin ko kayo, kaya nyo ba mag-wait ng ganong katagal? Kasi kung hindi, good luck. Okay? Huwag kayong ma-fool na lahat ng bagay kailangan mabilis. Okay? Ito lagi nagiging conversation namin ng best friend ko kasi yung best friend ko matanda na yung mama niya. Tapos may mga conversation kaming dalawa na parang laging sasabi late na siya kasi matanda na si mama niya, ganito ganyan. Baka dumating yung point na hindi niya mabigay yung gusto ni mama niya. Alam mo yung sasabi ko, guys? Hindi ako hindi ako sobrang parang yung friend na i-comfort ka. Pero ito lagi ko sinasabi sa friend ko na yun, sa best friend ko. Okay. Ano ngayon? Kung kunwari dumating yung araw na hindi mo mabigay sa parent mo yung gusto mo nilang buhay, ibig sabihin, hindi talaga naka-timing para sa kanila yon. At mamadaliin. And hindi ko sinasabing huwag kayo magmadali. Ang punto ko lang, nasa process ka eh. Ano nangyayari kapag minamadali mo isang bagay? Let's say sa cooking. Diba? Minadali mo yung pagluluto. Ano mangyayari ngayon sa pagluluto? Iniluluto mong karne. Okay, tinaasan mo yung yung apoy, init, nasunog agad. Kailangan, guys, may process. Okay? Relax, guys, bata pa kayo. Sa mga batang nanonood ngayon dito, bata pa kayo. Bata pa kayo. Huwag nyong anuhin yung utak nyo na parang 16 ka gusto mo, tas pag by 20 gusto mo na pag-retire yung nanay mo. Hindi nga din nire-request na nanay mo yun eh. Okay? Guys, again, time will tell. Kakamadali mo, napupunta ka sa pitfall ng money making. Okay? Ano yung pitfall na yun? Get rich quick scheme, passive income, babalik ko lang sa inyo. Overnight success. And kung may tao kayo makakitang ganun, huwag kayo maniwala. Walang overnight success. Nanloloko lang yan. Trust me. Kasi, isa ako ngayon sa inyo dati nung bata ako.
Nabiktima ako ng ganyan eh. And it's one of the hardest lesson na natutunan ko. Kaya ako nandito ngayon, sinashare ko sa inyo kasi I know na kapag naging biktima kayo nun, magsasayang kayo ng oras. Okay, oras. And ang pinaka-valuable na ating asset, guys, di ba? Babalik tayo. Is oras, time. Ngayon, gets nyo na bakit napaka-importante ng oras. So, sana guys, nagbago yung pananaw nyo and sana gets nyo na bakit maraming tao nabibiktima sa making money online yung harsh truth. And sana na-absorb nyo. So, ngayon pa lang binasag ko na belief nyo guys. Sa mga susunod na episode, mas smooth sailing na tayo. Okay? So, yun lang guys. See you sa next episode. Okay. And siguro before I end, sa mga gustong pumasok sa online community na binibuild ko, ang pangalan niya is The Parliament. If you if you want to know how to start your freelancing career, nang literal na wala ka pang alam, to get your first client at mag-jumpstart yung career nyo, in-invite ko kayo guys na mag-join sa Parliament. Okay? So it's a free community and it's my way of saying thank you kasi tinulungan nyo ako. So, para sa inyo yun. Okay, kung gusto nyong i-check yun guys, nandito sa link sa baba. Now, if before November nyo, 2025 nyo napanood to, waitlist pa lang yung link. Okay? Pero kung kung after November nyo na to na 2025 na panood to, click nyo na lang din ulit yung link. Ibig sabihin, naka-open na yung yung community. So, yun lang. And, wala akong ibang ipopromote guys, yun lang. And ang sa akin lang, if you find this valuable, share nyo to sa friends na gusto nila na sa tingin nyo makaka-impact sa buhay nila to. Okay? Kasi, ang mga tao na nag-share ng something valuable sa ibang tao is na-associate ng mga taong pinagbibigyan nyo na valuable kang tao. So, let's say for example, ito, binigay ko tong podcast, share ko tong link na to sa friend ko. Tapos nakita niyang okay yung yung naging lessons niya at natutunan niya dito. Yung friend mo, iisipin niya na parang sobrang valuable mo din tao. So, na-associate ka. And, ayun. So, if you think na may pagbibigyan kayo nito or masya-share nyo to, guys, i-share nyo sa Facebook, i-share nyo sa Twitter or what, i-share nyo. Okay? And kung content creator ka naman, pwede mo gawan to ng konting lesson, tapos i-post mo sa TikTok, tag mo ko or kahit saan man. Kung editor ka naman, kung gusto mong gamitin to as i-repurpose mo yung video ko, by all means go. Okay? Share the guys, share the word. So yun lang guys, maraming salamat and see you sa next episode. Peace.